Mga kaibigan, ang Malacanang ay sumagot na po sa mga patutsada, anong tawag doon, parinig, or sabihin nating batikos na rin na ginagawa ni Senador Bato de la Rosa. Ito po ang paliwanag ni Yosek Claire Castro, Palace Press Officer, Undersecretary, Presidential Communication Office tungkol sa ginagawa ni Bato na nung isang araw may mga matititibang batikos kay Pangulong Marcos. Ito na po. Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, hindi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Wow, tindi ha? Talagang ganyang diretsahang sumagot ang palace official tungkol dito. Tama lang po yan na sinoplak ni Yusek Claire Castro eto si Bato de la Rosa. Puro kang ngaw-ngaw, puro kang ngal-ngal, di ba naturingang kang tuta ni Digong, pero nung panahon na hinuhuli na ng Interpol si Digong, nasaan ka? Hindi ka makontak. Wala ka sa opisina mo, hindi ka makita, hindi ka man lang nag-video, hindi ka man lang nag-live para tutulan ang ginagawa kay Digong. Tapos nung nakuha na si Digong, saka ka magwawala, saka ka magme-meltdown, mumurahin mo pa si PBBM. Kung ano-ano pa mga sasabihin mo na mga masasamang salita laban kay PBBM. 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba dapat ikaw ang kauna-unahang nagtatanggol kay Digong nung mga panahon na yun. Alam mo pala, nalabag sa batas ang ginawa ng Interpol. Sinasabi mo na illegal ang paghuli kay Digong. Nasaan ka ng mga panahon na kailangan ka niya? Diba? Sobrang late reaction na ang ginagawa ngayon ni Bato. Ano to? For campaign purposes? For entertainment purposes? Para makita kunwari ng mga supporter ninyo na mahal mo si Digong. Pero nung mga panahon na hinuhuli na si Digong ng Interpol, wala ka. Ngayon isisisi mo kay PBBM. Isisisi mo kay Torre. Diba? Kung talagang mahal mo si Digong, nung nalaman mo na meron kayong warrant of arrest, dapat pinuntahan mo. Sinamahan mo. Sa hirap at ginhawa, pinuntahan mo dapat si Digong doon sa Hong Kong. Kahit ano pa ang banta sa inyong dalawa ni Digong, kay mahuli kayo ng Interpol, kay kung ano man ang mangyari sa inyo, pupuntahan mo pa rin si Digong. Pero hindi. Diba? Mas pinili mo na huwag pumunta kasi alam na. Takot mahuli. For entertainment purposes lamang yung sinasabi mo na hindi ka magpapahuli, haharapin mo ang lahat ng akusasyon sa'yo, susuko ka sa ICC, pero pagkatapos, a few moments later, naghahanap ng mapagkakanlungan. At eto naman, si Chis Escudero kukonsintihin ang kasama niyang kriminal. Diba? Hindi po dapat nagkakanlong ng kriminal ang isang institusyon na ginagalang, nirerespeto at talaga naman pong tinitignan ng mataas ng mga Pilipino. Nakakahiya naman po sa mga naging senador ng bayan. Diba? Diyos ko, kukup-kupin ni Chis Escudero si Bato de la Rosa. Alam niyo nung nakita ko tong sagot ni Chis Escudero na hindi daw siya papayag na merong isang senador na huhulihin, lalo daw at meron silang sesyon. Na sabi ko, putya, ano ba tong mga taong to?
Diba, hindi na sila nahiya sa mga Pilipino. Kapag ang isang akusado ay magpipishball, magbabalot, tricycle driver, kalakal boys, walang mapagkakanlungan kahit napagbintangan lamang. Samantalang itong si Bato de la Rosa, nagsusumigaw ang mga ebidensya laban sa kanya, laban sa kanila ni Digong. Aba, kukup-kupin pa ng ating Senate President. Nakakahiya po, nakakapanlumo ng isang senador na binoto ko ng 2022 election, number 1 pa sa aking listahan, pangalawa si Tulfo. Makikita natin na ganyan, nagtatanggol po ng kriminal. Kahit na suspect pa lamang itong si Bato de la Rosa, hindi po yan dapat tangkilikin at hindi po dapat ito protektahan ng Senado. Nakakahiya naman kay Miriam Defensor Santiago. Okay? Sa isang banda, naitanong na rin kasi alam naman natin po na everyday ang press briefing, press conference ni Yusek Castro sa Malacanang. At yung pong nangyayari dyan sa Davao, ay kamusta na po kayo mga taga Davao? Ingat lang po kayo. Mga taga Davao na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi po ng Malacanang ngayon, ingat, nirerespeto kayo, kinikilala kayo sa inyong mga kilos protesta dahil nga ho dito sa nangyari, sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi ng Malacanang ay dapat manatiling naayon sa inyong karapatan at mga batas ang mga galaw. Huwag at sana iwasan na lumabag sa batas kasi pagka po lumabag sa batas, ang malayang pamamahayag o yung malayang pamamahayag ay sumobra na may maaapektuhang iba, yan ay mukhang hindi papayagan ng mga otoridad. So para hindi naman pinaiinit ito, pero siyempre nire-respeto ng palasyo ang inyong mga hinaing demonstration tungkol sa nangyari. Pero dapat may mga limitasyon ito. Pagka hahantong na meron ng pang-aabuso o hindi na tama sa karapatan sa pamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, may problema. Kaya paalaala lang ito. Hopefully tanggapin ng maayos ng mga taga Davao na sumasali sa mga rally ang paliwanag ng gobyerno. Actually, sinasabi nga ng Malacanang, ni Secretary Castro, lahat tayo Pilipino. Ang mga nasa Davao at ibang lugar na may mga protesta at nagulat, nagagalit sa pangyayaring ito, lahat Pilipino. Pero ilagay niya sa lugar sa tamang pamamaraan ang paghahayag. Dahil ang batas ang umiiral. Pinairal ang batas sa pagkakaaresto dahil Interpol ito na sinuportahan ng Philippine government. Ngayon ay nasa ICC na si Duterte at bibigyan siya ng malawak na karapatan para maipagtanggol ang kanyang sarili. Yung proseso gumagana na. Pero ang karahasan, kung meron man, huwag naman sana, ay hindi naman huyan talaga pwede dahil ang pananagutan ay nandyan pa rin. Okay? Ako mismo, siguro ganun din ang Malacanang, bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang broadcaster, namamahayag ng ilang dekada na, marami na tayo pinagdaanan din sa mga ganyang kilos protesta, karapatan nila yan. Basta may mga limitasyon lang. Huwag magdudulot ng mga maaaring paglabag sa batas tulad ng pagkasedisyon o rebellion. Yan, iwasan po ninyo. Pero kung halimbawa magrarally, mayroong maayos na mga speaker na maghihimay ng detalye ng mga layunin at issue, okay lang po yan. Huwag lang tataas sa level na meron ng ibang maapektuhan ay hindi ho yan gagawa, hindi ho yan papayagan. Dahil ang Estado, ang Philippine National Police, lalo tigit, ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, yan po ang nagmumonitor. Even ang military sa national security. Pero sa ngayon, hindi naman threat sa national security. Sana huwag umabot doon sa magiging banta. Kasi pagka ho na-justify or nakita ng intelligence community, National Security Council, National Security Advisor, o lahat ng kinaukulan na nagiging threat na, ay ibang issue na ho yan. Kasi pag naging banta sa Estado ang galawan, diyan na po papairalin ang batas. Actually po, napansin ko yung mga panawagan na lumabas sa kalsada, magkaroon sila ng rally, magwelga sila,
at pakita nila yung suporta nila kay Digong at yung tinatawag nilang people power, napaka kumbaga mahina. Maaring marami, katulad noon Davao yata 30,000, Cebu yata ay parang 20,000, ganyan. Sa totoo lang po, yung mga ganyang pagtitipon o pagkilos ng mga mamamayan, ano lang yan kumbaga parang bandwagon. Uy, tara, nagkayayaan, barkada, pamilya, gustong makiisyoso, gustong makibandwagon, yun yung uso 'Di ba? Yun yung uso, sisigaw ng Marcos Bangag, sasayaw ng kanta o tugtog na may Marcos Bangag na lyrics, 'di ba? Sisigaw ng Marcos Bangag, 'di ba? Yan yung bandwagon. Kumbaga, ito yung uso ngayon. So, yung mga tao po, yung mga kababayan natin, sumasama sila sa ganyan. Pero, 'di ba? Hindi sila seryoso. Yun ang totoo, hindi sila seryoso sa kanilang pinaglalaban. Hindi katulad noong EDSA, people power. Alam niyo po kung bakit hindi po natutupad ang panawagan ni Harry Roque na people power? Na lumabas na daw sa EDSA. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang nagtawag ay si Harry Roque. Ang nagtawag ay isang pugante. Alam niyo, sa totoo lang, kahit si Sara Duterte pa ang magtawag ng people power, wala pong mangyayari. Lalangawin. Swerte ng dumami. Maaring baka sa Davao, marami. Kasi talagang baluarte nila yan. Cebu, baka maaari din, marami. Pero pagdating po sa Maynila, magtawag ka ng people power, wala pong sasama. Bakit? Unang-una, alam nyo dahilan? May pasok ako bukas. Pwede sa weekend na lang. Ganyan po ang isasagot pa pag inaya mo ng people power ang mga taga Maynila. At isa pa, ang nagtatawag po ng people power noong pong EDSA, unang-unang EDSA People Power Revolution, si Cardinal Sin. Siya po ang nagtawag ng people power. Kasama ang mga estudyante, mga madre. So ngayon, kung sakali na may magtawag ng people power at isang pugante na wala dito sa bansa, paano lalabas ang tao? Paano lalaban ng tao kung yung nagtatawag mismo ay duwag? Naalala nyo noong mga panahon na yun, si Cardinal Sin at yung mga madre, ang hawak lamang nila rosaryo. Kapit-bisig lamang sila, hinaharangan nila ang mga sundalo. Ngayon, EDSA People Power 2. Sino nagtawag? Cardinal Sin pa din. So, ngayon, ang mga nagtatawag po ay mga normal lamang na hindi pala politiko, mga politiko, mga epal. Mga mga bida-bida. Kaya wala pong sumasama sa people power nila. Ilan na yung taong nagtawag ng people power? Nakita ko yung babaeng vlogger, nagtawag. Ito si Maharlika din, nakita ko. Merong babaeng vlogger, hindi ko alam pangalan Eyeball pa sinasabi. Tapos si James Morales, Cathy Binag, Harry Roque. Napakarami na pong nagtawag ng people power, walang sumama. Bakit? Yung nagtatawag, mga hindi po mapagkakatiwalaan, walang integridad walang kredibilidad. So kahit si Sara Duterte pa magtawag po ng people power, lumabas sa EDSA mga tao, wala. Lalangawin, mapapahiya lang. Ang kailangan nila na makuha ang loob ay yung mga taga-simbahan. Kapag taga-simbahan ang nagtawag po ng people power, sigurado ako may sasama. Pero kapag ang nagtatawag ng people power ay katulad ni Harry Roque, na pasikat lamang, bida-bida, at yung mga vlogger ni Digong at ni Kibulok, suntok sa buwan po yung people power na yan. Kahit po mag-people power pa sila sa Davao at Cebu, kasi dun sa Davao, 30,000 daw So parang nasa 1% lang ng ng tao sa Davao. Diba? Ng Davao region. Kasi napaka-konti lang nun kung ikukumpara 30,000. Tapos
Ang laki ng Davao City, ang laki ng Davao region. Tapos ganun lang yung sumama, konti yun. Cebu din, sama-sama lang yan, pero hindi po sila seryoso. Diba? Kung ang people power nila, dadali nila, kuwari, yung 30,000 ng Davao, 20,000 ng Cebu, dadali nila sa Maynila. Papupuntahin nila yung mga nagrally na, papupuntahin nila sa Maynila, palalabasin nila ng EDSA, yun. Baka maaari pa. Baka meron pang mangyari na kumbaga makaapekto kahit papaano kasi magta-traffic yan, magkakaroon ng kaunting kaguluhan, pero madi-disperse din sila kasi kayang-kaya po yung buwagin, yung ganyang bilang. Ngayon, ang tanong, kaya ba nilang pamasahihan o bigyan ng travel expense, lahat sila ibubuk nila kahit Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines, kung ano-anong mga airlines yan, papunta po ng Maynila. Syempre, pwede bang walang hotel yung mga pupunta na yon? Yung iba, hindi naman kasya sa flight, magbabarko. Kaya lang, ilang araw ang biyahe ng barko from Davao to Manila at Cebu to Manila. Diba, napakalaki pong gastos. Kasi kung doon lang sila mag-people power sa Davao at Cebu, wala. Hindi po ma-overthrow ang isang gobyerno ng Mindanao at Cebu people power. Kasi ang EDSA po ang siyang nagiging batayan. Kapag napuno mo ang EDSA, maraming sumama sa iyo sa EDSA, doon lang po magkakatotoong muli ang people power. Pero kung ang people power sa Davao at Cebu lamang, wala, hindi man lang tatayuan ng balahibo sa inyo si PBBM. Kasi pag nakita nila na nagiging banta na sa seguridad, hindi na po yan malayang pamamahayag o walayang pag-assembly. Yan ay may ibang galaw na maaaring inciting to sedition at iba pa. So palaala lang, akma lang naman po ang sinabi na tayong lahat ay Pilipino, magkaisa, magtulungan. Ang mga pangyayari ay lahat naman ay naaayon sa batas, although ayaw paniwalaan nilang iba yan, ay karapatan din ninyo. Pero ang pinaninindigan ng Estado, naaayon sa batas ang ginawa nila dahil sumunod lang sa warrant of arrest. At ang warrant of arrest ay nakabase sa mga kaso. At yung kasong yan ay mga inireklamo o reklamo, complain ng mga Pilipinong naging biktima ng kampanyang yan ng nakaraang administrasyon na maraming buhay ang nawala o naapektuhan. So ayun po yun. So sana ay maunawaan pa rin. Mahinahon pa rin ang lahat. After all, tayo nga ay lahat Pilipino. Pag dinaanan sa masyadong mainit na usapin, mainit na issue, naging pisikal, magkakaproblema rin. Lalo na po ang mga simpleng mamamayang Pilipino. Mga manggagawa, estudyante, kung anumang sektor kayo, alalahanin din ang inyong kinabukasan. Hindi ang kinabukasan lang ng politiko, hindi kinabukasan lang ng isang partido o pamilya. Ang kinabukasan nyo bilang Pilipino ay isa lang alam din nyo. Huwag kayong magpakasubo, voluntary man yan o nirecruit kayo, dapat may mga limitasyon ang inyong pagsuporta. Pero hindi yan ipinagbabawal as of now. Sa ilang araw na mga galaw, mula nang mahuli noong March 11, hindi po pinagbabawal ang inyong mga rally, ang inyong mga protesta. Ang ginagawa ng gobyerno, paalaala lang. Ako naman, bilang tao, bilang Pilipino, ang atin dito, paalaala lang din. Para hindi magkasisihan. Kasi ang Estado ay hindi naman talaga bibigayan. Hindi naman susuko yan sa kahit anong sektor. Pagka batas na pinag-uusapan, patutupad nila ang batas. Kaya dapat ay alalahanin yan. Okay, kahit naman sino ang presidente, kahit sino po ang hawak ng kapangyarihan na magpapatupad ng mga batas, pagka huya nilalabag na, obligasyon ang ipatupad yan. Kaya ingat na lang po. So, yung mga rally ng galawan, kung ano-ano, normal lang yan sa part ng demokrasya. Kahit di ba sa abroad, di ba nga rally din ata, hindi ako kakamali. Dito sa ating, gano'n din. O lalo na sa Davao. So, hindi naman masisisi yan dahil ang mga Duterte ay taga Davao. Ilang dekada nang sila naghahawak ng local politics o posisyon sa Davao City. Naging presidente pa nga. At yung isa nga, vice president pa. So, karapatan niya yan. Pero ingat-ingat lang po. Okay? Please like and share. Kayo mga Pilipino sa buong mundo, mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa abroad, magpakainahan din po kayo.
Isipin nyo na ito ay rule of law. Pagpapatupad ito ng batas. Mas mahirap, mas delikado kung walang batas. Mas mahirap, mas delikado kung hindi ipapatupad ng batas. Ang implementation ng mga batas, local or national, yan ang katwiran at yan ang mayroong pag-asa para sa karapatan ng lahat ng sektor. Please like and share ang video. Salamat po sa paalala nyo, Sir Mike, sa ating mga kababayan, di ba? Dapat maging maingat din kayo. Hindi porke ginagalit kayo ng mga leader, ng mga katulad ni Bato de la Rosa, pinag-aalab ang inyong damdamin, si Bato, si Baste, at ang lahat pa po ng mga kasama sa mga senatorial balls ng PDP laban ni Digong. Hindi porke mataas ang inyong mga emosyon ay magpapagamit po kayo at talagang kakalimutan po ninyo na meron po tayong batas pa din na pinaiiral. Siyempre, naintindihan talaga natin kung bakit ganyan ang kanilang reaksyon. Pero ako po'y naniniwala na ito'y 1 linggo, 2 linggo, matagal na yung 1 buwan dyan. Hindi naman pwedeng hanggang September ganyan sila. Hindi nyo ba napansin ang kanilang mga pagkilos weekend? Hindi nyo ba napansin ang kanilang mga peace rally, ang kanilang mga unity ride, yung kanilang nakalimutan ko na tawag din yung mga maraming mga nakamotor, may mga motorcade, yung iba gabi ginagawa. Bakit? Kasi nga po, ang mga tao ngayon, mas pipiliin nila magtrabaho sa umaga. Ngayon, kung meron mga event sa gabi, sasama sila kasi yung mga barkada nila sasama. Yung mga katrabaho nila sasama. O yung mga jowa nila sasama. Diba? Meron nga akong kakilala eh. Niyakad lang ng boyfriend kaya sumama yung babae. O. Sumamang mag-rally-rally ko no. O. Okay lang, di ba? Ganun naman talaga eh. Kasi yun ang uso. Yun ang bandwagon ngayon. Yun ang in. In ngayon yun eh. Sa mga lugar ng mga Duterte, kapag sumigaw ka, Marcos, bangag, di ba? Yan ang in na in ngayon. Di ba? Pero, ito po, sabi nga ni Digong, ang lahat ay may hangganan. Hindi ito pang araw-araw o pang habang buhay na gagawin po ng mga DDFs. Mananawa at mananawa din yan. Sa una lang talaga maalab. Pero pagka tagal-tagal niyan, pakunti na ng pakunti yan. Yung iba hindi nasasama. Bakit? Kasi yung huling araw na sumama sila sa rally, yung huling araw na sumama sila sa mga motorcade, umabsent sila. Sino nawalan? Yung tao. Yung Pilipino na sinama nila. Binayaran man nila ng 500 yan. Mas matindi kung walang bayad. Di walang kapalit yung sahod na nawala. Kung kumikita yan ng 400 sang araw, 500 sang araw, tas iniyaya mo sa rally, sumama, umabsent ng araw na yon. Pagdating ng sahod, kulang ng 500 yung sasahurin niya kasi absent siya ng 1 araw. Pambili na sana ng bigas yun, pambili na ng ulam. Kaya ang mangyayari, hindi nasasama sa susunod. Bakit? May nawala dun sa tao. Ang mga Pilipino ngayon, inuuna na po ang pagkain, inuuna na po ang pantawid gutom, inuuna na po ang kapakanan ng pamilya. Hanggang ganun na lang, rally-rally, ganyan. Pero yung sasabihin na lalabas po talaga sila at pupunta ng EDSA, biruin mo, Mindanao ka, pupunta ka ng EDSA? Sasagutin ba lahat ng mga Duterte ang pamasahe? Sasagutin ba ng mga ni Philip Salvador pamasahe ng mga magwewelga doon sa EDSA? At nakita niyo ba yung mga ilang nagwelga doon sa Malolo, napakakonti. Pinagtatawanan pa. Kinukutya pa. Kasi kapag ikay nagwelga para kay Duterte, kinakampihan mo si Duterte, ano yung kinakampihan mo? Ang kriminal. Kinakampihan mo ang isang taong nagpagurgur ng napakaraming utaw. Diba? Kaya po, eto po ay sabi nga ni Sian Gasa, nakita ko doon sa post niya, mga 1 week lang ikayan kasi may nag-chat sa kanya, mag-iipon na daw ba ng magre-ready na daw ba ng mga supply, mag-i-stock na daw ba. Ako, kasi naobserbahan ko eh. Yung people power, ibang-iba. Hindi po ganyan ang people power.
Ang people power po noon talagang walang uwian. Talagang ang tao hindi umalis ng EDSA. Eto, wala. Konti. 'Di ba? Tapos Visayas at Mindanao pa ginagawa. Ang kabisera natin nandun sa Luzon. Kaya wala pong mapapababa sa pwesto. Kasi kahit magsisigaw kayo dyan sa Mindanao at sa Visayas, ang leader nandun sa Luzon, wala pong mangyayari. 'Di ba? Ang pinakamainam niyan, pamasahehan lahat. Bigyan lahat ng pamasahe, pangkain, panghotel. Kung 3 araw magwewelga, gastusan ng mga Duterte. Ang tanong, gagastos ba sila ng ganong kalaki? 'Di ba? Kaya, nako, suntok sa buwan po 'yan. Pero dapat po talaga ay manaig pa rin ang rule of law. Isipin po natin na ang ating pinaglalaban, yung pinaglalaban ninyo na nakakulong na, siya mismo, hindi niya matulungan ang sarili niya. What more pa kaya kayo kung kayo'y may gawing labag sa batas? Let's say kayo'y nagwewelga, naging mapuso kayo, o meron kayong mga barkada na naging mapuso, o merong pumipigil sa inyo na gawin na isang bagay, o merong kuwaring pulis, nasaktan ninyo, nagawa nyo na nga hindi maganda. Naku po, sigurado ko na meron kayong nalabag sa batas at kayo'y baka pwede kayong makasuhan. Ang tanong, may tutulong ba sa inyo? Wala. Bakit? Busy sila sa kanilang ama. Busy ang mga Duterte sa kanilang ama. Hindi kayo uunahin. Kaya gamitin po ninyo ang inyong mga utak, ang inyong mga isip. Yung pinagtatanggol ninyo, kapag kayo gumawa ng masama, hindi po kayo uunahin yan. Masuunahin po nila ang kanilang kapamilya. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Salamat sa ating Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Wag na wag po ninyong kakalimutan suportahan dito sa YouTube. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.